Mga sangkay, isa pong pasabog na balita tungkol sa Pilipinas. Ano kaya ito? Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. So ito guys, before we start, paki-subscribe po muna yung ating channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button dito sa YouTube. So pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan mo natin itong bagong balita tungkol po sa Pilipinas. Medyo bad news lang po ito. Ayan po. Philippines, isa umano sa world's ocean polluters. Isa ito sa problema ngayon ng buong mundo mga sangkay. Ang polusyon na lumalala. At ang matindi dito, ang Pilipinas, di umano ayon po sa UNTV. Ayon po sa balita mula sa UNTV na isa umano sa world's ocean polluters. Panoorin po natin ang balita mga sangkay. Kilala ang Pilipinas sa mga nagagandahan nitong mga isla at karagatan. Of course, di ba? Sa katunayan, noong nakaraang taon, nasungkit ng ating bansa ang Asia's Leading Beach Destination Award sa World Travel Awards. Totoo yun, mga sangkay. That's why, kung papipiliin po ako kung Pilipinas at Western countries like Canada, US, Europe, mas pipiliin ko pa rin po ang Pilipinas. Dahil pagdating po sa mga natural na yaman ng kalikasan, Pilipinas po ang mayroon. Okay? Ngunit, eto mga sangkay, ay hindi na rin po ako nagulat sa isang balita na tayo ay isa sa world's polluters or ocean polluters. At mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang itinanghal na Asia's Leading Dive Destination sa prestihiyosong award-giving body. Pero sa likod ng mga parangal na ito, daming award, di ba? Ang daming award. Isa sa pinakamagagandang lugar sa buong mundo. May mga magagandang tanawin na makikita. Subalit, mga sangkay, ito ang balita na nakalulungkot. Kasabay na tinagurian ng Pilipinas bilang isa sa world biggest ocean polluter. Isa sa world's biggest ocean polluters. Totoo din naman mga sangkay. Tingnan po natin yung ating karagatan sa paligid ng mga syudad. Polluted. Basta nasa gilid ng karagatan ang isang pamayanan, barangay man yan, lungsod, syudad, polluted po ang karagatan. Maraming basura ang karagatan. Kailan lang mga sangkay sa Visayas, naglayag po ako papunta sa isang isla. Habang papalayo po ako sa isang malaking syudad, nakikita po yung dagat, marami pong basura. Nagkalat. Hindi po nakakatuwang balita yan, mga sangkay. Noong 2019, ang Pilipinas ang responsable sa pinakamalaking bahagi ng ocean plastic waste sa buong mundo, na umabot sa 36.38%. Malaking epekto ito sa ating marine ecosystem. Grabe, no? PH, pinagmumulan ng malaking bahagi ng ocean plastic waste sa buong mundo, na kung hindi mapipigilan ay posibleng magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Ayan na. Kabilang narito ang pagkasawi ng mas maraming marine species. My goodness. Noong 2019, yan yung naging resulta ha, dahil ang karagatan po, ilang bahagi ng karagatan ay polluted. Marami po sa mga sea creatures or mga mga isda. So, ayan po ang nangyayari. Nawawalan po ng buhay, nasasawi mga sangkay. Hindi po nila kinakaya ang polusyon na ginagawa rin po ng tao.
isang pygmy sperm whale ang natagpuang patay sa coastal area ng isang barangay sa Davao City. Nang suriin, napag-alaman na lubhang na-dehydrate ang balyena dahil sa mga nakain nitong mga plastic na bumara sa kanyang bituka. Grabe. Ayon sa marine biologist na si Daryl Blatchy, sa 71 na balyena at dolphin na natagpuang patay sa Davao Gulf mula noong 2009 hanggang 2021, 59 sa mga ito ang direktang namatay dahil sa fishing nets at plastic na mga basurang napagkamalan nitong pagkain. Ayun! 71 na mga whales at dolphins. 59 po ang nawalan ng buhay. Guys, kung susuriin po natin ngayon ang nangyayari sa ating mundo, talagang yung polusyon lumalala. May mga movies na science fiction na in the future, mangyayari po ang malalang polusyon na kung saan, dahil polluted na po ang buong mundo, maging yung oxygen, apektado na po. Kaya binibili na po ang malinis na hangin. Yun po yung mga science fiction movies. And we know naman na itong mga science fiction movies, ngayon, fiction. But in the future, nagiging reality na po. Cellphone, laptop, video call, lahat ng yan, AI, lahat ng yan science fiction lamang noon. But right now, mga sangkay, nangyayari na. Sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup 2023 at National Cleanup Month ngayong buwan ng Setyembre, nagsagawa ang Ocean Care Initiative ng Public Service Channel ng simultaneous coastal cleanup sa bansa. Yun ang maganda mga sangkay. Ang grupong ito ay nagkaroon po ng cleanup sa Pilipinas. Katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Yung problema dito, kahit anong linis, mga sangkay ng maraming grupo, kung ang mentalidad po nating lahat, wala po tayong pakialam sa ating kalikasan, masisira at madudungisan pa rin po ang ating paligid. Marami na po akong napuntahan mga sangkay ang gaganda. Sa Visayas pa rin. May napuntahan din po ako isang magandang isla. Somewhere in Bohol, napakaganda mga sangkay. White sand. Napakaganda ng dagat. Pero ang nakakalungkot, puno ng basura ang paligid. Nagtaka po ako, actually na-videohan ko yun. Hindi ko lang inilabas mga sangkay kasi nga po, baka hindi na po dayuin. Hindi ko na inilabas yung vlog na yun. Pero sobrang, hindi siya polluted actually. Na mabaho, ganyan-ganyan. Pero, yung mga plastic, basura, mga sangkay nandun. Kung ang mentalidad nating mga tao, hindi po tayo concerned sa kalikasan, kawawa tayo in the future. Alam nyo, ang ginagawa ng tao, tinutulungan ng tao na mangyari po ang propesiya na nasa Biblia na in the last days, magkakaroon po ng kaguluhan, distraction sa ating mundo. At itong mga sangkay, itong nangyayari, na human activity, human error, mga sangkay, is part ng distraction sa ating planeta. Kaya hindi po tayo dapat magtaka kung bakit bigla-bigla na lamang po tayong binabaha, bakit bigla-bigla na lamang po tayong nakakaranas ng mga pagragasa ng tubig sa kalye, kahit imposible naman mangyari mga sangkay. Why? Tayo ang may gawa, tao ang may gawa. Actually, wala naman po akong ginagawa, pero sinasabi kong tayo kasi pangkalahatan, tayo talaga eh. Marami sa tao. Europe, problema ang polusyon. Asia, problema ang polusyon. At iba pang mga kontinente, mga sangkay nang nakakaranas. Ay nako, ewan ko ba, mga sangkay, ano po ang nangyayari sa ating planeta? Tayo mismong sumisira. Sabi ng Biblia, di ba? Binigyan po tayo ng dominion. Para ano? Alagaan ang ating kalikasan. Binigyan po tayo ng
authority ng ating Diyos hindi para sirain ang kalikasan, kundi bantayan at pangalagaan. Pero ano po ang ginagawa natin ngayon, tao? Winawasak natin ang likha ng Diyos at labag po yan sa kautusan. Subalit, mga sangkay, siguro, it's time na matupad ang propesiya sa Biblia. Ang future, ang destruction sa future ay nalalapit na dahil nga po sa ginagawa ng tao. Ayon nga po sa UN Secretary, mga sangkay, United Nations, binuksan na daw po natin ang pintuan ng impyerno. Why? Bakit po nila nasabi yun? Nakikita po kasi nila yung kalagayan ng ating planeta na lubha na po at nakakatakot na. And I hope na may pagkakataon pa para ayusin ito. Let us all pray, mga sangkay. At higit sa lahat, mas maging faithful na lang tayo sa ating Panginoon para kung ano man ang mangyayari sa ating mundo, at least safe po tayo kasi nasa kamay po tayo ng ating Diyos. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tungkol po dito sa ating pinag-usapan, just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito pong bago kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.